Magandang gabi, mga minamahal na kaibigan at tagapakinig ng channel na. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong punong tahimik na sakit, matagal na pagtitiis at mga biglaang pagbabago na magpapaisip sa inyo ng malalim. Sinigawan akong biyenan ko na parasito. Umalis ka na sa bahay ko habang inihahagis sa akin ang walis. Ngumiti lamang ako at umupo sa loob ng maringal na sedan. Aalis na ako at ang bahay na ito, nabenta ko na. Kung ang kwentong ito ay may kabuluhan para sa inyo, mangyaring mag-like, ibahagi sa inyong kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na kasama si Ana upang hindi kayo makaligtaan ng mabagong episodes. Ang tanghaling init ng Abril sa Maynila ay di kapani-paniwalang nakasusunog. Ang mainit na hangin na tumataas mula sa aspalto ay pumapasok sa bawat sulok ng makipot na kalye ng distritong Binondo. Sa loob ng sangtatong palapag na townhouse na may kulay cream na pintura, mas nakakainis pa ang kapaligiran kaysa sa labas gawa sa nakabibinging katahimikan at pabigat na tensyon. Sa ikalawang palapag, sa isang maluwag na 20 metrong silid na maayos na nakaayos, nakaupo si Elena sa harap ngang malaking monitor. Ang kanyang tingin ay ganap na nakatuon sa mga linya na kode at masisining na grapikal na pagsusuri na datos. Ang kanyang mahahaba at payat na mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa mekanikal na keyboard. Gumagawa ang pantay at may dayog na tunog parang ulan sa tag-ulan. Kailangan niyang tapusin ang media plan para sa isang malaking kasosyo mula sa Singapore bago mag-alas 3 ng hapon. Mumunting mga patak ng pawis ang lumabas sa kanyang kahit gumagana ang aircon na nagpapanatili ng 26 degrees sa silid. Ang trabaho bilang content creator at project manager sa isang dayuhang kumpanya ay hindi kailanman madali, lalo na sa pagkakaiba ng time zones at walang humpay na presyon mula sa mga kliyente. Bigla, mula sa ang mabigat at mabilis na mga yapak na iyon ay nagpapahiwatig ng paparating na bagyo. Ang pintong kanyang opisina ay bumukas ng may lakas, tumatampal sa dingding ng may nakakabingit na ingay. Sa bukas na pinto, humihingal, nakatayo si Aling Coring si Corazon, ang biyenang babae. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, at sa kamay niya ay isang manipis na papel ang bil sa kuryente na ang mapanwasak na lakas ay hindi katimbang sa laki nito. Malakas siyang huminga. Ang kanyang dibdib ay bumababa tumataas pagkatapos umakyat sa ikalawang palapag para lang ilabas ang kanyang galit. Tingnan mo ito, tingnan mo nga ang matang iyan, inihagis ni Aling Coring ang bil sa mesa ni Elena. Ang papel ay humampas ng direkta sa monitor. Tinatakpan ang mahahalagang numero. Kinuha ni Elena ang papel at bahagyang nakunot ang Ang halagang buwang ito ay halos 1,000 piso na mas mahal kaysa noong nakaraang buwan. Hindi pa siya nakakasalita nang pumutok ang matunok at matalas na boses ng biyenang babae. 3,500. Iyan ang bayad sa kuryenteng buwang ito. Tignan mo bukod sa iyo, may iba pa bang nandito sa bahay sa araw? Si Sonico, nagpapawis sa trabaho mula umaga hanggang gabi. Si Christine, nasa opisina rin. Ako, nasa palengke, nagluluto, naglilinis. Ikaw lang ang nandito buong araw sa silid mong ito na may aircon, naglalaro sa computer mo. Wala ka bang awa sa perangang asawa mo, ha? Malalim na huminga si Elena, sinusubukan na panatilihing mahinahon. Maingat niyang inilapag ang bil sa sulok ng mesa, lumingon sa biyenang babae, at sinubukang ipaliwanag ng kalmado hanggat maari. Nay, sobrang init ng buwang ito, mahigit 30 degrees, kaya mas maraming ginagamit ang aircon, normal lang iyan, at hindi ako nagtatamad dito. Nagtatrabaho ako, kailangan kong malamig na kapaligiran para malinaw ang isip ko. Nay, nang marinig ito ni Aling Coring, lalo pa siyang nagalit. Itinuro niya si Elena. Trabaho, anong trabaho ang mayroon ka? Buong araw nakatunganga sa screen mo at nagtype nakakasabit na ang ingay at tinatawag mo iyan na trabaho. Ang mataw, pumupunta sa opisina, nakikisalamuha, nagpapawis ng dugo at pawis para kumita. Ikaw, nakaupo sa malamig na silid, hindi malinaw kung ano ang ginagawa sa internet.
at naglalagay pa ngang kapal ngang mukha na sabihing nagtatrabaho ka. Ang asawa mo gumagala sa mga construction site, nakikipag-meeting sa mga kliyente sa mga restaurant, binibigay ang bawat sentimo para busugin tayo para buhayin ka na walang ginagawa. Kahiya-hiya ka talaga. Naramdaman ni Elena ang pakikimkim ng kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon bilang manugang, ni minsan ay hindi kinikilala ni Aling Coring ang kanyang trabaho. Sa mga mata ngang biyen ng babae at ng buong pamilya ngang asawa niya, ang kanyang trabaho bilang freelancer para sa dayuhang kumpanya ay katumbas ngang kawalan ngang trabaho at parasitismo. Hindi nila naiintindihan o sadya nilang ayaw maunawaan na ang parang kinikita niya sa kanyang isip ay ilang beses na mas malaki kaysa sa sweldo ang lahat ng miyembro. May liyang ito na pinagsama na ilang beses na mas malaki. Nay, marami na akong beses na sinabi nagtatrabaho ako para sa isang dayuhang kumpanya, nagpapadala sila ngang bayad sa aking bank account. Ang magabayarin dito sa bahay, binabayaran ko bawat buwan kasama na ang sobrang konsumo. Huwag na po kayo magsalita ng ganyan. Ngumuso si Aling Coring at tinanaw ng may pang-aba si Elena na nakabihis ng simpleng damit pambahay. Ang kakaunting para mo sa internet, sapat lang para sa gulay, nagbabayad daw siya. Magano ba ang binibigay mo na ipinagmamalaki mo ng ganyan? Akala mo hindi ko alam na ganyan ka ngayon may trabaho, bukas walang katatagan. Sinabi sa akin ni Sonny na wala kang trabaho ngayon. Siya lang ang bumubuhat sa buong pamilya. Ako, nag-aalala sa anak ko kaya nagsasalita ako. O siya, patayin mo na ang aircon, buksan ang bintana, pahanginan ng konti, taga-probinsya ka, nakarating sa Maynila, nagpapakunwaring prinsesa, hindi raw kaya ng init. Sa mga salitang iyon, tumalon si Aling Coring patungo sa mesa, sinunggaban ang remote ng aircon at pinindot ng malakas ang off button, nawala ang mahinang huni ng makina. Pagkatapos, binuksan niya ang bintana, pinapasok ang naglalagablab na sikat ng araw at ingay ng mga sasakyan mula sa kalye. Ganyan na, mahangin na at matipid sa kuryente. Tapusin mo na ang maginagawa mo at bumaba sa kusina para maglutong hapunan. Maaga pang uuwi si Christine ngayon, hindi dapat siya magutom. Kung nakatira ka sa bahay ng asawa mo, magalang ka. Huvagi kang gimaging, parasito at gastadora. Bago umalis, nagtapon si Aling Coring ng galit na sulyap at lumabas. Nagsasapala habang lumalayo, nag-ungol pa rin tungkol sa bayarin sa kuryente, tubig at sa kawalang saysay ngang manugang niya. Nanatiling nakayelo si Elena sa harap ng monitor. Ang bigat ng init ay nagpapawis sa kanyang lig. Tumingin siya sa bill na nakakahalaga ng 3,000 piso, nag-isa na nakapatong sa mesa. Sa katunayan, bawat buwan, tahimik niyang binabayaran ang lahat ng bayarin sa kuryente, tubig at internet sa pamamagitan ng banking app kapag dumating ang notification. Ang mga papel na resibo ay formalidad lamang. Hindi alam ni Aling Coring na siya mismo ang nakbabayad ng lahat ng gastos, at ang perang ibinibigay ni Sonny sa kanyang ina ay inilalagay ng huli sa kanyang sariling ipon. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono, binuksan ang banking app at sa isang pindot ay binayaran ang bill. Sa kanyang account ay mayroon pa ring napakaraming pera, ngunit hindi siya masaya. Pagod na siya hindi sa trabaho, kundi sa primitibong pag-isip na nagahari sa bahay na ito. Tumayo siya, isinara ang bintana upang bawasan ang ingay, at muli niyang pinagana ang aircon. Hindi siya magpapahirap sa sarili dahil sa kamangmangan ng iba. Kailangan kong tapusin ang trabaho at matanggap ang quarterly bonus, sabi niya sa sarili. Kung ano ang naisip ni Aling Coring, hayaan na siya. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko, ito ay paghihintay. Paghihintay ng tamang sandali para ibaba ang kurtina. Muling napunong-tunong nga, keyboard ang silid pantay, matatag, nahalo sa mahinahon na huning ang aircon. Malamig at malayo mula sa mainit at lason, nakapaligiran sa unang palapag. Alas 7 gabi, palubog na ang araw, ngunit hindi pa lumalamig. Sa harap ngang bahay, bigla at malakas na huminto
ang isang taksi. Lumabas mula rito, pasuray-suray, si Sonny. Nakasuot pa rin siya nga eleganteng navy blue na suit sa negosyo, ngunit nakaluwag ang talingang korbata at nabuksan ang kwelyo ng kamisa. Pagpasok niya sa bakuran, ang malakas na amoy nga alak ay nagpahayak na matagumpay ang pakikipagmeeting sa mga kliyente. Si Sonny ay punong tagapamahala nga departamento ng bentangang materyales sa konstruksyon sa isang kilalang pribadong kumpanya. Maganda ang pakingan ng posisyon. Palagi siyang maayos sa labas, mahal na pabango, tinayok na buhok. Ngunit sa katunayan, ang presyon ngang sales targets at walang katapusang pag-inom kasama ang mga kliyente ay unti-unting sumisira sa kanyang kalusugan at pitaka. Nandito nako. Sigaw niya ng may nabitbit na dila. Narinig ni Aling Coring ang boses ng kanyang minamahal na anak mula sa kusina at mabilis na pinunasan ang makamay sa tapis, tumakbo para salubungin siya. Naku, anak ko, nakabalik ka na. Bakit ka naman uminom ng ganyan? O, mga kliyente na naman. Kawawa naman, mahirap ang trabaho at saka pa ito ang pag-inom para lang masira ang kalusugan. Sige na, anak, dito ka na. Kumukuwak siya habang tinutulungan si Sonny na umupo sa makinis na sofang kahoy sa sala. Pagkatapos, lumingon sa hagdan, ang boses niya ay biglang nagbago, naging matalas at makapangyarihan. Elena, nasa saan ka na? Lasing na ang asawa mo, hindi ka makaibaba para gumawang sariwang limonada. Ano bang ginagawa mo diyan? Bumaba ka na agad. Si Elena, na nagsasara ng laptop, tahimik na huminga at bumaba. Mahinahon ang mukha niya. Walang anumang inis, kahit ang amoy ng alak ay puno ng sala. Tahimik siyang pumasok sa kusina, kinuha ang kalamansi at pulot at gumawa ng baso ng maligamgam na tubig. Ang kanyang magalaw ay sanay, mabilis, ngunit walang pagmamahal ng isang mahal na asawa, mas katulad ng pagsasagawa ng tungkulin kaysa pagpapahayag ng damdamin. Nang dalhin ni Elena ang tubig, nakahiga ng maluwag si Sonny sa sofa, nakatakip ang kamay sa noo. Ilang saglit pa ay nagmamayabang na siya tungkol sa milyon-milyong kontrata. Inumin mo ito para maaluman ka, maiksi niyang sinabi habang inilalagay ang baso sa mesa. Ibinukas ni Sonny ang mga mata niya, inubos ang baso, at saka nakmamayabang ng may pagmamalaki. Alam mo, nagawa ko ngayon ang isang napakagandang deal. Supply ng imported na tiles para sa isang luxury subdivision sa Tagaytay. Sinabi ng boss ko, kung matutuloy ito, ang bonus ko ay hindi bababa sa 2 milyong piso. Sa salitang 2 milyon, nagliwanag ang mga mata ni Aling Coring tulad ng mga ilaw sa gabi. Humampas siya sa tuhod niya at ngumisi ng malawa. Totoo ba, anak? Naku, anong galing? Palagi ko nang sinasabi, ikaw ang haligi at karangalan ng aming pamilya. 2 milyon. Sa ganyang pera, maaari kaming mamuhay ng marangya. Nangiti ng may pagmamalaki si Sonny. Ang alak ay nagpalaki sa kanyang ego hanggang hindi kapanipaniwala. Tumingin siya kay Elena na naglilinis ng mesa at nagsalita ng may panghihinayang, ganyan nga. Ako, lalaki. Dapat akong mag-asikaso ang malalaking bagay, kumita ang malaking pera. Hindi katulad ng ilan na kaupo sa bahay buong araw, mga parasito, walang may pagmamalaking nagagawa. Kapag natanggap ko ang bonus, iniisip ko palitan ang sasakyan, kaunti na ang luma, mapahiya na ako sa harap ng mga kasama. Bibiling ko ni halos 3-4 na milyong piso para mukhang respetado. Tama ka, anak. Agad na sumabay si Aling Coring. Para sa negosyo mo, ang sasakyan ay mukha mo. Sa magandang sasakyan, igagalang ka nga tao, magsisign ng makontrata, bumili ka, anak, buong pusong sinusuportahan kita, hayaan ang mga kapitbahay na makita, at malaman kung gaano kami kapalad ganitong galing na anak. Habang ang manugang naming walang silbiwag nang umasa sa kanya, sayang lang ang oras. Nakikinig si Elena sa dialogo ng ina at anak at natatawa siya sa loob. Alam niya ng mabuti na ang proyektong nasa Tagaytay kung saan nagsasalita si Sonny ay ilusyon lamang. Ang kumpanya niya ay nasa mahirap na panahon.
2 buwang na antalang ibinibigay ang suweldong nga empleyado, saan magmumula ang napakalaking bonus. Ang perang dinadala niya sa ina niya ay lalong bumababa bawat buwan at minsan ay humihingi pa siya ang hiniram para sa mga kasal o libing. Ngunit ang napalaking ego niya na nakaugat na sa dugo niya ay hindi pumapayag na aminin ang katotohanan lalo na sa harap ng asawa. Bago palitan ang sasakyan, tingnan muna ang pera mo, sabi ni Elena ng parang biro habang pumuputas ng mesa. Hindi mo pa nababayaran ang utang sa credit card noong nakaraang buwan at naktitipon pa ang interest. Ang masalitang iyon ay parang malamig na tubig sa mainit na ulo ni Sonny. Tumayo siya, namula ang kanyang mukha sa galit. Ano bang alam mo riyan? Ang mababay, huwag makialam sa mausapin ngang lalaki. Ang utang mabilis ko iyang mababayaran. Ang isang kontrata ko ay mas malaki kaysa sa 1 taon mong kita. Mag-asikaso ka na lang ng hapunan at huwag mo akong turuan kung paano mamuhay. Nang makitang nagalit ang anak, tumakbo si Aling Coring para pakalmahin siya. Pagkatapos ay kinausap ng galit si Elena. Ikaw, ha? Nagagalak ang asawa mo, nag-isip ng malalaking bagay at ginagawa mong biro? Hindi mo ba kaya suportahan siya? Kung hindi ka makatulong, tumahimik ka na lang. Tama ang sinasabi ng gataw sa kanya galing ang lahat ng problema. Umiling-iling si Elena, ayaw makipagtalo. Sa sandaling iyon, natunok ang kanyang telepono. May dumating na mensahe mula sa bangko. Kinuha ni Elena ang telepono. Nakita sa screen ang notification, pondo ay nag-credit sa inyong account. Halaga, 200, nagpadala, Global Corp, paglalarawan, bayad para sa Project QA, dumating ang kanyang suweldo at quarterly bonus sa tamang oras. Sa Filipino pesos, ito ay halos 250,000, 4 na beses na mas malaki kaysa sa opisyal na suweldo ni Sonny. Ngunit walang pagbabago sa mukha ni Elena. Mabilis siyang naklik ng ilang beses, naglipat ng 20,000 piso sa common family account kung saan may access din si Sonny at ang kanyang ina. Sa description ng transfer, maingat niyang isinulat, ibabalik na utang mula kay Ann. Ting, ang telepono ni Sonny, nakapatong sa mesa, ay nakbigayng tunok. Nakita niya ang SMS tungkol sa pondongang 20,000. Ano itong pra? Marahas niyang tanong. Ang kaibigan ko, ibinabalik ang utang. Minsan ay nakpahiram, ako sa kanya nakbabalik siya ng paunti-unti. Nilipat ko sa common account para magamit ng nanay para sa pagkain buwang ito nang sinungaling si Elena nang hindi kumukurap. Alam niya na kung sasabihin niya ang katotohanan tungkol sa kanyang suweldo, mahahanap ni Aling Coring ang paraan para hugasan siya ng pera at si Sonny ay magpapahinga at hihinto sa pagbibigayng kanyang parte at saka kailangan niyang sariling ipon para sa hinaharap na sa kanyang pakiramdam ay hindi na maaring isama pa ang mataong ito. 20,000 lang, wala kang kwenta, inuri ni Aling Coring, ngunit mabilis na sinipat ang screen ng telepono ng anak para tingnan ang numero. Kahit paano, may tulong pa rin. Si Sonny lang ang bumubuhat ng lahat. Ngumiti si Sonny, kinuha ang telepono. Bahagya na lumambot ang mukha niya, ngunit patronizing pa rin ang tono. Ayan, may pra ka pala ibigay sa pangkalahatang pangangailangan at huwag mag-ipon ng lihim sa mga sulok. Kung malaman ko na may sarili kang pera na hindi mo ibinibigay sa pamilya, huwag kang magtampo. Bahagyang ngumiti si Elena. Lumipas na bilis ang ngiti sa kanyang labi nang hindi napansin ng sinuman. Dinala niya ang tray sa kusina, iniwan sa likod ang ina, at anak na masayang nagtatalakayang tungkol sa pangarap na bagong sasakyan at mga alamat na milyon-milyong proyekto. Sa kanyang puso, ang pagamak ay nagsimulang palitan ang pasensya na ingat niyang pinangalagaan sa loob ng 3 taon. 7:00 gabi, nakatakda na ang mesa, ngunit wala pa si Christine. Habang inaayos ni Elena ang mapinggan, tinitingnan niya ang relo. Sa sandaling iyon, umugong ang makinang motor sa labas ng bakuran at pumalo ang takones sa tiles ng daan. Pumasok sa bahay si Christine, nakasuot siya ng maikting na opisyal na damit at ang mukha niya ay maasim parang kinuha ang kanyang pitaka.
24 na taong gulang si Christine. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na kumpanya ng insurance malapit sa bahay. Ang sweldo ay kakaunti, ngunit ang ugali niya ay parang prinsesa maarte at nasanay sa pamumuhay. Pagpasok, ihinagis niya ang mura niyang bag sa sofa at malakas na naungol, "Ay, Panginoon, napagod na ako. Ang boss na iyon, pinilit akong manatili hanggang ngayon at walang ibinayad na overtime. Kinasusuklaman ko ang kumpanyang ito." Nang makita ni Aling Koring ang kanyang minamahal na anak na babae, tumakbo agad siya, nagdaramdam at nag-aalalang, "Bakit anak? Nag-away ka ba naman sa boss mo? Kawawa naman ang aking anak, napakatrabaho. Hugasan mo ang makamay mo at umupo, mainit pa ang pagkain, lahat ay nandito na." Mahina at marte na umikot si Christine. Ang tingin niya ay gumipit sa silid at natigil sa dresser ni Elena sa sulok ng sala. Nagliwanag ang mamata ni Christine nang makita ang eleganteng itim na lalagyan ng lipstick. Ito ay Tom Ford na may ruby red na kulay, regalo ni Elena sa sarili niya noong nakaraang buwan. Minsan pa lamang siwang nakagamit nito. Tumayo si Christine, lumapit, at kinuha ang lipstick ng hindi humihingi nga pahintulot. Binuksan niya ito, inilabas ang stick at nagsimulang magpintura ng labi sa harap ng salamin. "Magandang kulay," sabi niya, hinahangaan ang sarili, ngunit pinaktanda ang kulay ngang naksuot pro sa akin, bagay na bagay. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kusina si Elena na may kaserolang sabaw. Nakita niya ang eksena at inilapag ang kaserola sa mesa, lumapit kay Christine. "Christine, bakit mo kinuha ang gamit ko nang walang pahintulot?" Mahigpit niyang tanong. "Ito ay personal na gamit. Kung nais mong gamitin, dapat ay nagtanong ka." Lumingon si Christine, hawak pa rin ang lipstick. Ang mukha niya ay may hamon. "Ay nako, lipstick lang naman, bakit ka nagaingay? Nakita ko nakalagay, naisipang subukan, pamilya naman tayo." "Kaawawang pagkuripot mo ba?" "Hindi ito tungkol sa pagkuripot," mapagtimping ipinaliwanag ni Elena habang pinipigilan ang galit. "Ito ay simpleng kagandahang loob. Ang mapersonal na gamit, lalo na ang kosmetiko na tinatapakan sa labi at mukha, hindi ito malinis siya. Bukod pa riyan, kinuha mo ng walang pahintulot. Tinatawag iyon na malit na pagnanakaw, Christine." Ang salitang pagnanakaw ay naging detonador ngang bombang nagngangalang Christine. Sumigaw siya at galit na inihagis ang lipstick sa dresser. Tumalon ang lipstick, nahulog sa sahig at nabiyak ang dulo nito. Ma, narinig mo." Tinawag niya akong magnanakaw. "Gusto ko lang subukan ang lipstick niya at ganyan siya nagpahiya sa akin." Umiyak si Christine at lumagabas ang pekeng luha sa mga mata niya. Tumakbo si Aling Koring na nanonood ng telebisyon at nagmadali para depensahan ang anak niya. "Elena, ano ba ang sinabi mo ngayon? Tinawag mo ang hipak mo na magnanakaw. Ikaw na ahas. Lipstick lang ang kinuhang bata at ganyan mo siya inaapi. Nag-isip ka ba na may kaya ka na may mamahaling kosmetiko at hindi mo na iginagalang ang pamilya?" "Nay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit kinuha ni Christine ang gamit ko nang walang pahintulot. Gumawa ako ngang babala, tama iyon. Ang lipstick na ito ay nakakahalaga ng mahigit 500 piso at sinira ni Christine." Yumuko si Elena at pinulot ang sirang lipstick. Hindi pera ang masakit sa kanya, ang ugali ang masakit. 500 o 1,000, ano ang pinakaiba? Pinta lang sa labi iyan. Pinutol siya ni Aling Koring. "Ang hipag mo, kapatid niya, pwede kang mag-isip na papalakihin. Ikaw ang matanda, gawing maliit sa iyo. Ikaw ang mag-abot. Hindi katakataka na lagi tayong away dito sa bahay at lahat ay dahil sa iyo." Habang nakatayo si Christine sa likod, nengeina, nanunood na may kasiyahan at tahimik na naglagay sa bulsa, isa pang lipstick ni Elena. Naramdaman ni Elena ang kawalan, lakas. Naunawaan niya na sa bahay na ito, ang katotohanan ay laging nasa panig ng may malakas na boses at nagkamag-anak na dugo. Dayuhan siya at kahit tama siya ng 1,000 beses, pati siya ay palaging pinakakasalaan. Ang kanyang lohika at sibilisadong pag-ugali ay mukhang katawa-tawa,
sa harap ngang bulag na depensa at pagpalasasa ng tatlong ito sa isa't isa. Sige na, mag-isip kayo kung ano ang gusto ninyo. Malalim na huminga si Elena at inilapag ang sirang lipstick sa mesa. Wala na akong sasabihin pa. Imbitahan ko kayong lahat sa mesa. Lumingon siya at pumunta sa kusina para mag-serve ng pagkain. Naiwan sa likod ang nagtatanong na mga mata at bulong-bulungan ng ina, anak, at apo. Ayun, malamang marinig pa niya ang boses ni Aling Coring. Naubos na ang argumento, kaya tumahimik na. Sa susunod, kumuha kang gusto mo, ako ang magsasagot para sa iyo. Sa hapunan, mabigat ang kapaligiran. Si Sonny, titikim ngang pork chop. Nagrereklamo na masyado itong alat. Si Christine ay kumain habang nakatuon sa telepono at paminsan-minsan ay tumatawa ng hindi man lang tinatan si Elena. Kumain si Elena ng simpleng kanin at sopas at bawat subo ay naramdaman niyang isang bukol sa lalamunan. Tumingin siya sa tatlong tao sa mesa at naramdaman na ganap silang dayuhan sa kanya, parang galing sa ibang planeta. At ang kaisipan na panahon na para tapusin ang pagpapadusta ay lalong nagiging malinaw. Isang biglang ulan ang bahagyang nakpababangang init ng araw, ngunit ginawang malakit at basa ang hangin. Sa silid tulugan sa ikalawang palapag, mahinahon na humuhuni ang aircon, ngunit hindi nito matahimik ang tensyong lumulutang sa hangin. Bagong labas lang ng banyo si Sonny. Ang amoy nga laking gel ay nahalo sa natitira pang amoy nga alak. Hindi siya gumawa ngang kaugaliang humiga sa kama na may telepono. Lumapit siya sa dresser kung saan naglalagay ng night cream si Elena. Niyakap niya ang asawa mula sa likod. Isang bihirang kilos ng tenderness na sa isang sandali ay nagulat kay Elena, ngunit ang intuisyon ng babae ay agad na nagsabi sa kanya na ang tamis na ito ay may kahilingang kasama. Elena, pagod ka na yata sa trabaho, pumayat ka na. Huminto si Elena at tumingin sa refleksyon ng asawa sa salamin. Iniwasan ng asawa ang kanyang tingin. Tulad ng dati, katapusan ng quarter, maraming trabaho. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ka ba pagod? Ngumiti si Sonny, binitawan siya at umupo sa dulong kama, humampas sa tabi para umupo si Elena. Pakinggan mo, may nakita akong oportunidad, ginto talaga ito. May isang supplier na nagbebenta ng premium Italian tiles sa kalahating presyo. Gusto kong bilhin at ibenta sa mga proyektong pinamamahalaan ko ngayon. Doble ang kita. Isang beses lang nakakataon ito, Elena. Dahan-dahang isinara ni Elena ang lata ng cream at lumingon sa asawa. Masyadong bata na niya ang tono na iyon na punong pangako. Sa tuwing nagsisimula siya sa isang beses lang na pagkakataon, naktatapos ito sa kahilingan ng pera. Magkano ang kailangan mo? Nang makita ni Sonny na direkta na ang asawa sa paksain, nagliwanag siya. Wala naman masyadong malaki, 1,000,000 at kalahati lang. Lahat ay nakalkulya ko na. Kung ibinibigay ko ang deposito bukas, sa loob ng 1 linggo ay kumikita na. Lahat ng prako ngayon ay nakapaligid sa mga proyekto. Hindi mailas, kaya naisip ko na makipag-usap sa iyo. Baka puntahan mo ang iyong mamagulang, humingi kang para sa kanila, o hayaan silang magbigay ng kanilang passbook sa savings kang saglit lamang. 1 linggo lang, kapag naibenta ko na, agad ibabalik at magbibigay pa akong 50,000 sa kanila bilang pasasalamat. Namutla si Elena nang marinig ang halaga. Tumingin siya sa asawa na nagpipinta ng magagandang pananaw at lumitaw sa kanyang harapan ang kanyang matatanda ng mga magulang sa probinsya Maguro noon. May maliit na pensyon na kakaubos lang ng lahat ng ipon sa pagkukumpuni ng bahay na nasira ng bagyo. Saan sila kukuha ng 1,000,000 kalahati? At alam niyang si Sonny kapag nailagay na ang pera sa kanyang kamay, mahirap nang ibalik. Sonny, alam mo naman magabata na ang mamagulang ko at kakaubos lang nila ng ipon sa pagkukumpuni. Saan kukuhang ganyang pera? Bakit hindi ka gumawa ng loan sa bangko o manghiram sa mga katrabaho mo? Nawala ang ngiti ni Sonny. Naging bato ang mukha niya, nawala ang pekeng tenderness. Tumayo siya at sinimulan na yumapa ng parot parito. Ang boses niya ay naging matulis. Paano mo nasasabi iyan? Para makagawang loan sa bangko, kailangan ng collateral. Ang pagpapayos ng papeles ay magtatagal ng 1 buwan.
Ang mga kaibigan ko, lahat sila ay pati na rin sa hirap. Akala ko, asawa mo ako, ang mga magulang mo ay aking sandigan, kaya pumunta ako sa iyo. Talaga bang hindi mo makukuha ang 1,000,000 kalahati? Ano ka ba namang asawa? 1,000,000 kalahati ay hindi dahon ng puno, Sonny. Matanda na ang magulang ko. Ayoko silang guluhin. Kung ikaw ay nasa malaking negosyo, dapat mayroon kang sariling kapital, hindi mo dapat aasahan ang pamilya nga asawa mo. Nang magpakasal tayo, ang nga magulang ko ay nagbigay sa atin ng bahay na ito. Ano pa ang gusto mo? Tinamaan ang kanyang pride ng nga salitang ito. Tinusok siyang galit na tingin. Kaya mo na ngayon sinabi iyan, dahil sa bahay ng magulang mo, maari mo na akong turuan. Sasabihin ko sa iyo, nagtatrabaho ako ng pakay para alagaan ang bahay na ito at ikaw na nakaupo sa init at ginhawa. Ngunit nang kailangan ng asawa mo nga maliit na tulong para lumago, ipinakait mo at naghahanap ng dahilan, makasarili ka. Malakas niyang sinipa ang upuan sa tabi, lumapit ang upuan sa dingding ng may malakas na tunog, tahimik na nakaupo si Elena, hindi siya takot sa kanya, pakiramdam niya ay pagod at diri lamang. Alam niya ng mabuti na ang kwento tungkol sa Tiles ay dahilan lamang. Sa katunayan, nalunod si Sonny sa utang mula sa paktaya sa sports betting. Nakita niya ang history ng browser sa tablet niya. Ang takdang oras ng pagbabayad ay dumating na kaya naman naghahanap siya ng paraan. Wala akong pera at hindi ako mangangarap sa mga magulang ko. Ayusin mo ang problema mo mismo, pinuto ni Elena. Tumayo siya, lumapit sa kama, humiga at humarap sa dingding. Nanatiling nakatayo si Sonny, nagpupumilit sa galit. Hindi niya inaasahan na ang dati niyang masunuring asawa ay tatapang na tumanggi sa kanya ngayon. Sa kabiguan, kaguluhan ang ginawa niya sa sariling buhok, sumumpang malupit at tumakbo palabas ng silid. Mahiwagang huminto ang pinto. Sige, huwag mong ibigay ang pera mo. Huwag ka na magreklamo pag naging malupit na ako sa iyo. Nagmamadaling lumayo ang motor sa gabi. Binuksan ni Elena ang mga mata. Alam niya kung saan siya pumunta para ilunot ang sugat na pride sa alak o humanap ng aliw sa ibang lugar, ngunit wala na siyang pakialam. Nag-aalala siya sa iba. Hindi siya titigil. Malaking halaga ang 1,000,000 kalahati at ang taong inutusan sa sulok ay kayang gumawa ng desperadong hakbang. Kinuha niya ang telepono at nagsulat sa mga magulang, "Nanay, tatay, ingatan ninyo ang sarili, maraming manloloko ngayon. Kung may tatawag at hihiling ng utang o pera, huwag kayong pumayag, tawagan ninyo ako agad." Pagkatapos ipadala ang mensahe, huminga siyang ginhawa. Ngunit ang gabi na iyon ay tiyak na magiging mabaling. Nung Miyerkules ng umaga, nagkaroon si Elena ng meeting sa isang kinatawan ng isang kilalang brand sa Coffee Bean and Tea Leaf sa Ayala Avenue. Hindi katulad ng kanyang ayos sa bahay, ngayon ay talagang mukhang business lady siya. Eleganteng beige na dress, light blazer na kakulay, nakabitin na buhok na may mayos na kulot sa dulo, at banayad na makeup na nagpapakita ng profesionalismo. Dumating siya ng 15 minuto na maaga, pumili ang mesa sa sulok na may halaman ngunit may magandang tanawin. Binuksan ang laptop at sinimulang suriin ang ulat bago ang meeting. Ang amoy ng sariwang kape at mahinang musika ay nagbibigay ng nakakarelaksang kapaligiran pagkatapos ng magdamag na pagpupuyat. Biglang nahikayat ang kanyang pansin ng maalindog na halahak ng babae mula sa direksyon ng pintuan. Instinktibong tumingin siya pataas at nanatiling nakaramdam. Pumapasok sa coffee shop si Sonny, akbay ang isang batang babae, si Jessa. Nakilala siya ni Elena, kahit sa mga larawan lamang siya nakakitam nga natuklasan niya sa kanyang lihim na pagsisiyasat. Nakabihis si Jessa ang mapagkaakit na pulang maikling damit na may malalim na dekolete, maliwanag na makeup at may bag na alam ni Elena ay mura at peke. Umupo sila sa mesa sa bintana, 2 hanay lang ang layo kay Elena, ngunit natatakpan silang ang makapal na dahon ng dekoratibong halaman. Huminga ng malalim si Elena, inangat ng bahagya ang kanyang laptop upang lumipat ang posisyon at tinanaw ang mag-asawang iyon.
Ibang-iba ang hitsura ni Sonny ngayon kaysa noong nakaraang gabi. Masayang tumatawa. Ang mamata niya ay punong pagmamahal sa pagtitik kay Jessa. Malamang huminto siya para buksan ang upuan para sa kanya at inutos ang mainumin. Mahal, hindi ka ba nagtatrabaho ngayon? Nakalusot ka para sa akin? Malambing na bumulong si Jessa. Hinawakan ni Sonny ang kamay niya at marahang hinaplos. Para sa iyo, palagi akong malaya. Lahat ng trabaho, ipinasa ko sa mga subordinates ko. Sabik na ako sa iyo. Sige na, kumusta na ang pera? Pakinggan mo, may gagawing bagay dito. Kung hindi ka sasali, malalagpasan ka. Para sa iyo yung slot na inireserba ko. Huwag mo akong mapahiya sa harap ng boss ko. Alam ko, sinusubukan kong humanap. Ang asawa ko, Brad, humingi akong kaunti at ayaw niya. Ngunit huwag kang mag-alala, magagawa ko. Nakinig si Elena sa bawat salita at lahat ng loob niya ay kumikimkim. Hindi mula sa panibuho namatay na iyon. Masakit dahil sa kabastusan at kahangalan ng taong dating tinatawag niyang asawa. Handa siyang ipagkanulo ang pamilya, linlangin ang asawa, para alagaan ang mapanlinlang na babaeng iyon at palakasihin ang sarili sa ilusyon ng madaling kayamanan. Malalim na huminga si Elena para payapain ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang telepono, in-off ang shutter sound, at maingat na itinataas ito sa ibabaw ng dahon ng halaman. Click, click, click. Gumawa siya ng ilang litrato mula sa iba't ibang anggulo, malinaw na nakikita ang mamukha at malambing na kilos nila. Ang mga larawang ito ay magiging matibay na katibayan sa korte. Pagkatapos makuha ang malitrato, mabilis niya itong nasabi sa secret folder sa cloud at inilagay ang telepono. Sa sandaling iyon, pumasok ang partner niya, isang eleganteng babae na mga 40 taong gulang. Agad na nagbago ang muka ni Elena, nagniningangiti at tumadyo para kamayan siya. Magandang umaga, Ate Stella, salamat sa oras ninyo. Magandang umaga, Elena. Pasensya, nasabit ako sa traffic sa EDSA. Walang problema, kakadating ko rin. Maupo na kayo. Sinimulan nilang talakay ng marketing strategy para sa bagong autumn-winter collection. Malinaw at tiwala ang pagsasalita ni Elena, ganap na binalewala ang presensya ng mga mangingibig sa ilang metro lamang ang layo. Minsan ay nakakarinig siyang tawak-tawak ni Jessa, ngunit hindi man lang siya lumingon. Ang meeting ay matagumpay na naganap. Sobrang nasiyahan si Ate Stella at nangako na pirmahan ang kontrata sa linggong iyon. Habang isinasabay niya si Ate Stella, sadya niyang dumaan sa mesa nina Sonny at Jessa. Yumukot si Sonny para humalik sa kamay kanyang kerida at hindi niya napansin na ang kanyang asawa ay dumaan sa tabi niya, dala ang laming ng paparating na bagyo. Pagkatapos lumabas ng coffee shop, naramdaman ni Elena ang pagpapababa ng bigat. Wala na niyang bayid na pagdududa. Kailangan niyang pabilisin ang plano. Ang bahay na ito, ang ari-ariang ito, at ang buhay niya ay hindi dapat sisirain ng hamak na taong ito. Sa gabing iyon, maaga na umuwi si Sonny. Inakay agad siya ni Aling Coring sa kusina, isinara ang pinto at nag-usap ng bulong, "Anak, kumusta na ang pera?" Malalim na huminga si Sonny. "Masama, Ma." Tinatahimik ni Elena, ayaw humingi sa mga magulang niya. "Gaano man kaluwagan ko." Tinitindik lang siya. Itinataas ang kamay ni Aling Coring. "Ay, ang kasamaan ng babaeng iyon, kailangan ng asawang tulong at wala siyang pakialam, parang dayuhan. Sinabi ko na sa iyo, iniisip lang niya ang sarili. At ano ngayon?" Nang banggitin si Jessa, nagliwanag muli ang mamata ni Sonny sa tanso at takot. Sinabi niya sa ina ang tungkol sa crypto, sa pagkakataong mabilis na yumaman. "Inisip ko, ay mortgage ang bahay. Ma," bulong niya, "kukunin ko ang loan gamit ang title ng property. 1 buwan lang, pagkatapos kumita ako, agad na mababawi." Agad na pumayag si Aling Coring. Para sa kanya, ang bahay na ito ay bahay ng anak niya, kaya ang kanya rin ito. "Tama, i-mortgage mo ito. Malaking bahay, baka bigyan ka ng 5 milyon. Gawin mo na." Ngunit nag-atubiling sinabi ni Sonny, ang title ay nasa pangalan lamang ni Elena.
Ang mamagulang niya ay gumawang deed of donation para sa kanya bago kami nagpakasal. Para imorgadyo ibenta, kailangan ng signature niya o general power of attorney sa aking panggalan. Sa isang sandali ay natigil si Aling Coring, pagkatapos ay nagpahayag ng mapanghamak. Ano ba iyan, problema lang ba iyan, asawa mo siya, kung ano ang sa lalaki, sa babae rin. Kausapin mo siya nang malambing, sabihin mo sa kanya na para sa malaking bagay ito. Magpakita ng pekeng dokumento ng proyekto para maniwala siya. Kung hindi gumana, manakot ang mga babae na tatakot sa banta. Nag-isip si Sonny, magandang ideya, kahit may edukasyon si Elena, buong araw nandito sa bahay. Malamang hindi siya nakakaalam nga legal na detalye. Kung pipirmahan niya ang general power of attorney, makakahawa akong paraan para i-mortgage ang bahay. Iyan, mamayang gabi, tutulungan kita, magsasalita ako sa kanya. Nagsabuatan sila, hindi nila alam na sa labas ng pintuan ng kusina ay nakatayo si Elena. Bagong uwi lang siya mula sa palengke at nang marinig ang tahimik na pag-usap, tumigil siya. Narinig niya ang buong plano, lumipas ang lamig sa kanyang likod. Gusto nila hindi lamang ang pera niya, gusto nila ang huling bagay na mayroon siya, ang bahay niya. Pinigilan niya ang damdamin, huwag matanggay ng emosyon, sabi niya sa sarili. Umatras siya ng ilang hakbang, pagkatapos ay sadyang malakas na pumasok sa salas. Ma, Sonny, nandito na ako. Agad na tumahimik ang usapan sa kusina. Lumabas si Aling Coring na may dinatural na mapagbigay ng ngiti. Naku, Elena, nakabalik na. Ano ang binili mo sa palengke? Pumunta ka na sa kusina, gutom si Sonny. Ngumiti si Elena bilang sagot, mahinahon, ngunit may lamig sa mga mata. Bumili ako ng salmon. Magluluto ako ng steak sa orange sauce, ngayon gusto ni Sonny yon. Luto ka na. Luto, sabi ni Sonny, sumusulyap mula sa likuran ng ina. Mamaya, kailangan nating mag-usap. Tumango si Elena. Oo, alam ko. Habang dumadaan siya sa harap nila patungo sa kusina, naramdaman niya sa likod niya ang matakaw at mapanlikha nilang mga tingin. Sa tunong nangis na nagpapainit sa kawali, nagsimula siyang bumulok ng sariling plano. Kung gusto nilang maglaro ng panlilinlang, ipapakita niya sa kanila kung ano ang tinatawag na boomerang. Ang power of attorney na hinihintay nila ay pipirmahan niya. Ngunit kung ano ang kanyang pipirmahan at kung ano ang nilalaman nito, iyon ay ibang kwento. Mabigat ang kapaligiran sa hapunan. Pagkatapos ng pagkain, tinawag ni Sonny si Elena sa sala. Elena, umupo ka, kailangan nating mag-usap. Kinuha niya mula sa bag ang isang folder ng mga dokumento. Naisip ko ang lahat. Ayoko nang guluhin ang mamagulang mo. I-mortgage na lang natin ang bahay natin sa bangko. Pumirma ka ng general power of attorney para mabilis ko itong maproseso. May kilala akong branch director, 3 araw lang ang lahat. Kinuha ni Elena ang mga dokumento. Ito ay isang general power of attorney na nagbibigay kay Sonny ng karapatang pangasiwaan, i-mortgage, at ibenta ang real property na pag-ari niya. I-mortgage ang bahay? Mapanganib iyan. Kung mabigo ang negosyo, kukunin ng bangko ang bahay at mapupunta tayo sa kalye. Ano ka ba? Lagi kang nag-aalala. Galit na pinaalis ng kamay ni Sonny. Lahat ay nakalkulya ko na. Sa loob ng 1 buwan, mabibili ko ang title. Magtiwala ka sa akin. Sa sandaling iyon ay bumaba si Aling Coring. Ano ba ang ingay? Pumirma lang ang asawa mo, ay gustong busugin ang pamilya. Nakikialam ka, pumirma na. Inilapak ni Elena ang mga dokumento sa mesa. Nay, Sonny, ito ay malaking desisyon. Ang bahay na ito ang lahat ng mayroon ako mula sa mga magulang ko. Kailangan ko munang mag-isip at makipag-usap sa kanila. Hindi ko mapipirmahan ito ngayon. Nang marinig ang tungkol sa mga magulang, nagalit si Sonny. Humampas siyang kamao sa mesa. Huwag mong isangkot ang iyong mga magulang. Nakapakasal ka na, sundin mo ang asawa mo. Kung hindi ka pipirma, huwag kang magtampo. Gusto mo ang bahay mo, sige. Ngunit, Magiza, galit na tumakbo siya paakyat at binangga ang pinto. Tinuring ni Aling Coring si Elena ng malamig. Mabuting.
Naglakas loob ka pa manalo sa asawa at biyenan. Tingnan natin kung gaano katagal ka. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na digmaan. Sinubukan ni Aling Coring na pahirapan siya sa ingay. Tuwing may online meeting si Elena sa umaga, buong lakas ang telebisyon na may mga teleserye. Sa hapon, habang nagpapahinga si Elena, gagamitin ang lumang kiskisan ng bawang na nagimbal sa buong bahay o malakas na kumakanta ng awiting may pahiwatig tungkol sa walang pasasalamat na manugang. Naunawaan ni Elena na sinusubukan nilang sirain siya. Ngunit habang tumitindi ang presyon, lalo na itumibay ang kanyang determinasyon, bumili siyang magandang earplugs, naglalagayng mahinahon na musika sa headphones at nagpatuloy sa trabaho. Nagpasya siyang laruin ang laro na ito hanggang sa katapusan. Ang batas ay nasa kanyang panig. Isang Sabadong tanghali, nang wala sa bahay ang lahat, si Elena ay nag-isa. Ito ang kanyang pagkakataon. Naglok siya sa opisina at binuksan sa computer ang access sa bank statements ni Sonny. Noon pa man, madalas siyang humingi ng tulong sa pag-setup ng banking apps at nang gamitin niya ito, nag-setup siya ng forwarding ng statements niya sa kanyang email at nag-install ng nakatagong app para subaybayan ang SMS na may mga code. Ang numero sa screen ay mas maliwanag kaysa sa anumang salita. Ang sweldo ni Sonny halos 40 hanggang 50,000 bawat buwan regular na dumadating, ngunit ang mga gastusin. Bawat ilang araw, nagwi-withdraw siyang cash sa ATM malapit sa isang high-end condominium sa BGC na alam ni Elena na naroon ang apartment ni Jessa. Sa loob ng 3 buwan, umabot na sa mahigit 150,000. Ang credit card statement ay mas kawili-wili pa. Noong ika-14, binayaran sa isang jewelry shop ang 20,000. Nang araw na iyon ay sinabi niyang may meeting siya at hindi siya makabili ng regalo para sa kanya. Ang bayad sa isang butik ng damit ng babay 15,000 at isa pang bayad sa airline tickets at hotel sa Boracay 45,000. Sinabi niya noon na may business trip siya sa Cavite. Binuksan ni Elena ang mga sabi na screenshots mula sa Facebook page ni Jessa. Tugma ang mga petsa. Nung ika-14, nagmamayabang si Jessa ang bagong bracelet. Nung ika-18, bagong damit. At nung ika-30, naglalag ng litrato mula sa isang luxury resort sa Boracay. Lumabas na ang katotohanan. Ang pera na inilagay ni Elena sa pamilya ay ginagastos ni Sonny para alagaan ang kanyang krida at nakaraang linggo pa transfer ng 500,000 sa account ni Jessa na may label na investment. Ang perang ito ay tiyak na hiniram niya sa manloloko dahil sa katapusan ng buwan ay hindi kailanman may ganyang halaga sa kanyang account. Naisave ni Elena ang lahat ng katibayan, statements, screenshots, litrato. Iprinint niya ang lahat at inilagay sa folder na inihahanda niya para sa diborsyo. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Isang courier ang nagdala ng pakete para kay Sonny, babayaran ng cash 8,000. Sa kahon ay may logo ng isang mamahaling beauty brand. Alam ni Elena na isa itong regalo para kay Jessa. Wala siya rito at wala akong cash. Tawagan ninyo siya at kausapin, malamig niyang sinabi at isinara ang pinto. Hindi na siya magbabayad para sa mga regalong kanyang krida. Sa lahat ng katibatyang ito, ang araw na siya mismo ang mahuhukay ng kanyang hukay ay hindi na malayo. Isang bahagyang tulak na lamang ang kailangan. Dumating ang kaarawan ni Aling Coring. 58 na siya. Si Sonny gustong ipakita ang sarili bilang mapagmahal na anak at mapahiya si Elena ay nag-imbita ng mga kamag-anak mula sa lalawigan, punong pagkain ng mesa. Si Aling Coring ay nasa velvet na damit at may murang perlas na kwintas, nagliliwanag sa kasiyahan. Sa gitnang kasiyahan, tumayo si Sonny na may baso at nagbigayng toast. Maligayang kaarawan. May maliit na regalo ako para sa iyo mula sa isang mapagmahal na anak. Inilabas niya ang isang velvet box na may nakalagay na makapangyarihang gintong kwintas na may pendan na larawan ng santa. Nagulat ang mga kamag-anak. Ay, ang mamahaling bagay iyan. Sonny, magaling ka talaga, tunay na nagbibigay kabuhayan. Nang isuot ni Aling Coring ang kwintas,
Nagpahayag siya ng nagtatagumpay na sulyap kay Elena at malakas na nagsabi, "Salamat anak, iyan talaga ang may anak. Kahit 100 anak na babae, hindi makakapalit ng isang lalaki. Siya lang ang bumubuhat sa buong pamilya. Ang asawa, ano bang mapapala doon kung hindi marunong kumita ang babae? Anino lang siya sa bahay." Nagsimulang mag-usap-usap ang mga kamag-anak. Tumingin ng may awa at pagama kay Elena. Ay, si Elena. Hanggang ngayon wala pa ring trabaho. Hiya naman. Ngayon, ang manatili sa balikat ng asawa ay kahiya-hiya. Kahit anak man lang ang bigyan niya, ngunit pati iyon. Hindi naman. Nakatayo si Sonny ng may pagmamalaki, walang isalitang depensa para sa asawa. Sa sandaling iyon, dumating ang mensahe sa telepono ni Elena. Nakapag-charge sa iyong credit card ng isang bagay mula sa isang jewelry store. Halaga 12,000. Termino 12 buwan. Halos napatawa si Elena. Lumabas na ang katotohanan. Ang regalo ay biniling installment sa kanyang credit card na minsan ay ninais ni Sonny na ipasa sa kanyang pangalan para sa magandang credit history. At ang pinaka-nakakatawang bagay, ang card na ito ay nakakonekta sa common account kung saan siya naglalagay nga para sa sambahayan. Ibig sabihin, ginamit niya ang kanyang pinansyal na reputasyon para mangutang, bumili ng regalo para sa kanyang ina, at pagkatapos ay ginamit ang regalo para mapahiya siya. Mahinahon niyang pinutol ang mangga at inilagay sa mesa. "Sige, kumain na kayo, masustansya ang prutas." Ay nako, isang bagay lang na nagagawa na gutom-putong ang prutas. Kung kahit kumita lamang sana ng pera, maganda sana iyon, bumuga si Aling Coring. Direktang tumingin si Elena sa kanya. "O naman, Nay, walang magagawa ang mahina. Mabuti naman at napakagaling ni Sonny na kabili ng ginto para sa inyo. Ingatan ninyo ito." "Nay, mahal na ang ginto ngayon ngunit ang mautang ay kailangang bayaran sa tamang oras, hindi ba?" Nilamig si Sonny sa mga salitang iyon. Natakot na baka sabihin niya ang lahat, ngunit ngumiti lang si Elena at lumingon. Huminga siyang ginhawa nang hindi niya naunawaan na matagal na hindi niya alam ang asawa. Nagpatuloy ang salu-salo at si Elena, habang nahuhugas ng pinggan sa kusina, ay nagbalak ng susunod na hakbang. Ang utang na 12,000 ay hindi niya babayaran. Bukas, tawagan niya ang bangko at ipablok ang card sa dahilang nawala ito. Tingnan natin kung ano ang isasagot ni Sonny kapag tumawag ang bangko para humingi ng bayad. Isang linggong tanghali, pinukaong malakas na tuktukan sa bakuran ang katahimikan ng kalye. Sa harap ng bahay ni Elena ay nakatayo ang isang babae, malakas at bastos ang bihis at sunyosa. "Christine, lumabas ka na, demonyo. Kinuha mo ang aking produkto, 2 buwang hindi mo binabayaran ang pera. Akala mo hindi kita mahahanap. Lumabas ka o gigibayin ko ang lahat dito." Sa loob ng bahay, si Christine ay umaray-aray sa sofa, namumutla. Si Aling Coring ay palingalinga, minsan sumisipat sa bintana, minsan nagagalit sa anak. "Panginoon ko, ano ba ang nagawa mo? Saan ka naman nangutang ng 70,000? Nagbili ako ng designer na damit at kosmetiko. Inisip ko na makikilala ako ng mayamang lalaki. Ma, tulungan mo ako." Ang may-ari ng tindahan tunay na mahal ang ugali. Ikakalat niya sa kalye ang aking kahihiyan. Lalong lumaki ang ingay sa labas. Pumunta na sa kalye ang makapitbahay, nagtuturo at nagbubulong. Natakot na sa kahihiyan si Aling Coring at tumakbo kay Elena na mahinahon na nagbabasa ng libro sa sulok. "Ano ba ang ginagawa mo riyan? Ang kapatid mo'y nasa gulo. Wala ka bang pakialam? Si Christine ang nangutang, siya ang dapat harapin ito. Ano ang kinalaman ko? Manugang mo siya, dapat tulungan mo siya. Ikaw lang sa bahay na ito ang may pra. Ibigay mo sa kanya ang 70,000 para umalis na ang babaeng iyon. Wala akong pera para doon. Lahat ng kinita ko, inilalagay ko sa pamilya. Hindi ko obligasyon ang bayaran ang kapritso ni Christine." Sa sandaling iyon, dumating si Sonny. Nang makita ang karamihan sa bakuran at ang nagagalit na babae, sumugot siya sa loob.
Si Aling Coring ay agad na tumakbo sa kanya na may mga reklamo. Anak, tingnan mo kung ano ang ginagawa ang asawa mo. May maliit na problema si Christine, ngunit ayaw tumulong ni Elena. Gusto niyang mapahiya tayo. Si Sonny, nang hindi pa naiintindihan ang sitwasyon, galit na lumingon kay Elena. Hindi siya nahintay na malaman ang buong kwento bago pumanik sa pamilya niya. Naglakas loob ka pang gawing lumuha ang ina ko. Ipinakait mo ang pera para sa kapatid ko. Nang hindi pinahintulutan siyang magsalita, umikot siya at hinampas siya sa mukha. Blag, mula sa malakas na suntok, natitisod si Elena at nahulog sa sofa. Umingay ang tainga niya, lumabong ang mata, at may dumugo sa sulok ng labi niya. Sa silid ay sandaling nagari ang katahimikan. Dahan-dahang itinataas ni Elena ang ulo. Sa pisngi niya ay nakailang ang bakas ng 5 daliri. Hindi siya umiyak. Bakante ang tingin niya. Ang huling alipatong ng pag-ibig sa taong ito ay namatay. Natira lamang ang malamig na abo. Binato mo ako, mahinahon ngunit maliwanag niyang sinabi. Para magising ka, sigaw niya, kahit nanginginig ang makamay niya ng bahagya. Asawa ka, dapat kang mag-alaga sa pamilya nga asawa mo. Dahil sa isang sentimo ay nagdudulot kang we. Tingnan mo ang sarili mo, karapat-dapat ka ba sa asawa sa bahay na ito? Pinunasan ni Elena ang dugo sa labi. Tumayo siya, inayos ang damit. Tiningnan niya si Sonny, si Aling Coring, si Christine nang may tingin na punong pagamak. Mayos, ikaw ay magaling. Ang suntok na iyon, hindi ko malilimutan. Sinabi mo, hindi ako karapat-dapat na asawa sa bahay na ito. Napakaganda. Sa mga salitang iyon, tahimik siyang lumingon at umakyat. Ang kanyang kalmado ay mas nakakatatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Sa ibaba, nakmamura si Sonny, kinuha sa pitaka ang lahat ng praniya, nang hiram sa mga kaibigan at binayaran ang utang ni Christine. Lumipas ang 70,000 ng walang dahilan. Hindi niya alam na ang suntok na iyon ay naglagay ng malaking punto sa kanilang kasal at naging simula ng kanyang katapusan. Lunes ng umaga, si Elena ay pumunta, hindi sa trabaho, kundi sa isang opisina, NG Abogado. Inilatak niya sa mesa ang abogado ang makapal na folder and deed of donation mula sa mga magulang, katibayan ang pag-aasawa ni Sonny, mga bank statements niya, at mga litrato na nagpapatunay ang pandaraya. Magandang umaga. Gusto kong magsampa ng diborsyo at mabilis na ibenta ang bahay. Ang abogado, isang matandang may karanasan, ay sinuri ang madokumento. Ang mapapeles ninyo ay buo at maayos. Ang bahay ay personal na pag-ari ninyo na natanggap bago ang kasal. Mayroon kayong ganap na karapatang pangasiwaan ito ng walang pahintulot ng asawa. Upang maiwasan ang makapagtatalo sa kitang benta, ipinapayo ko sa inyo na tapusin ang transaksyon at ilipat ang pera sa account ng inyong mga magulang bago isumite ang petisyon ng diborsyo. Ganito ay ganap na ligtas. Sa pisngi ni Elena ay mayroon pa ring pasa. Nagpa-medico legal na ako kagabi. May sertipiko. Ito ay magiging aggravating circumstance laban sa kanya sa korte. Mula sa opisina ng abogado, direkta siyang pumunta sa kilalang real estate agent. Kailangan kong ibenta ito sa loob ng 1 buwan. Ang presyo ay maaring kaunting mas mababa sa market value, ngunit sa isang kondisyon, bayad agad ang kabuuan at ganap na pagtatagong lihim hanggang sa huling sandali. Ang nakatira sa bahay ay hindi dapat malaman ang anumang bagay hanggang sa huli. Naunawaan na, again na si Mang Ernie ang lahat. Huwag kayong mag-alala, ayusin ko ang lahat. Mayroon pa ngang kliyente ako ngayon na naghahanap ng ganitong bahay. Sa tingin ko, sa 20 milyong piso ay mabilis nating may benta ito. 20 milyon, sapat ang halaga para magsimulang bagong buhay at sapat para ang pamilya ni Sonny ay mangisay ng habang buhay. Pagbalik sa bahay, nagsimulang lihim na pinagsamahin ni Elena ang pinakamahalagang dokumento, alahas at personal na gamit. Nagren siya na safety deposit box sa bangko at doon itinago ang lahat. Hindi na niya pinakakatiwalaan ang mataong ito. Gabi niyon, bumalik si Sonny na lasing. Nang makita ang pasa sa mukha niya,
Sa isang sandali ay nahiya siya, ngunit hindi siya pumayag na humingi ng tawad. Nagpatuloy si Elena sa papel ngang mapagpigil na asawa. Nakluto siya, naklinis, tumahimik sa makapagtulik sa. Ang biglang pagsunod niya ay nagpalinlang sa kanila. Akala nila siya ay nasira na. Hindi nila alam na inihahanda niya ang bitag para sa kanila at masaya nilang patungo roon. Pagkalipas ng isang linggo, nakatanggap si Sonny ng mensahe mula kay Jessa. Litrato ng pregnancy test na may 2 linya. Agad siyang tumawag, "Jessa, buntis ka?" "Oh, mahal, 2 linya. Natatakot ako, hindi pa tayo kasal." "Huwag kang matakot," sumigaw siya sa kasiyahan. "Ito ay regalong langit. Napangarap ko ang isang anak na lalaki. Ayusin ko ang lahat, sasabihin ko sa nanay ko." Nasa 7 langit siyang kagalakan. Si Elena, sa kanyang mamata, ay naging isang hadlang na lamang na kailangang alisin. Sa gabing iyon, sinabi niya ang lahat sa ina. Si Aling Coring ay labis na nasabik, "Panginoon ko, anong kaligayahan. Magkakaroon na akong apo. Magaling si Jessa, mabunga. Hindi katulad ng walang silbing iyon. Anak, dapat mong alagaan siya." Sa hapunan, inihayag ni Sonny, "Elena, masakit ang likod ni nanay. Mahirap para sa kanya ang umitaas sa 3 palapag. Bukas, lilipat ka sa bodega sa tabi ng opisina at ibigay mo ang master bedroom na ito kay nanay." Ang bodega, isang silid na walang bintana, 10 metro lang, punong basura. "Ano? At ikaw, saan ka matutulog?" "Matutulog na lang ako sa opisina o sa sofa. Matanda na si nanay, ang kalusugan niya ang mahalaga. Ikaw, bilang manugang, dapat mong ipakita ang paggalang at isakripisyo ang kaginhawaan mo." Ngunit sa halip na mag-eskandalo, mahinahon na tumango si Elena. "Sige, kung mahirap na para kay nanay, doon na siya, lilipat na ako sa bodega." Nakpalitan ngang sulyap sina Sonny at Aling Coring, nagulat sa pagsunod niya. Inisip nilang nasira na siya. Habang nakpek ng gamit si Elena, hindi siya nalulungkot kundi magaan ang loob. Ang paglipat sa bodega ay bahagi ng kanyang plano. Doon, sa pagkakabukot, mas madali niyang gagawin ang kanyang trabaho nang hindi kailangang magulat ang mga tao. At ang katotohanang pinalabas siya nga, asawa sa silid tulugan, ay isa pang trumpo sa korte. Pinagsama-sama niya ang mga gamit sa mga maleta ngunit hindi niya binubuksan ang ito. Alam niya na mabilis na siyang lalabas ng bakuran na dala ang mga maleta at hindi na siya babalik. 10 araw na lang ang natitira. Mula nang lumipat si Elena sa bodega, naghari sa bahay ang kakaibang kapaligiran, kasiyahan sa itaas at sa ibaba, ang malamig at mapagpanghintay na paghihintay. Ngayon ay hindi na pinupukpok si Elena ni Aling Coring, binabalewala na lamang siya tulad ng isang bagay na walang silbi. Sa hapunan, inuubos ng ina ang pinakamainam na pagkain para kay Sonny, kumukuwak tungkol sa hinaharap na apo. "Kumain ka, anak, para malakasan. Kailangan mong alagaan ang iyong tagapagmana. Sinabi ngang manghuhula na sa taong ito, tiyak na magkakaroon ka ng anak na lalaki na magdadala ng kayamanan sa bahay." "O naman ma," ngumiti si Sonny. "Pumunta si Jessa sa ultrasound. Sinabi ng doktor na kamukha ko daw." Inihagis ni Aling Coring sa direksyon ni Elena ang makalalasong sulyap, "Iyan, dapat mangana ang babae para magpatuloy ng kan." Sa mga walang bunga, puro gastos lang, 3 taon kinain at ininom, at kahit itlog ay hindi may bigay. Mahinahon na kumain si Elena. Alam niya na si Sonny ang baok. 2 taon na ang nakalipas nang ilagay ng doktor ang diagnosa, ngunit itinago niya ito para hindi masaktan ang pride ng lalaki. At ngayon, ginagamit nila ito laban sa kanya. "Anak, nakpatuloy si Aling Coring, respetadong pamilya tayo. Si Jessa ay nakdadala ng ating apo, hindi siya pwedeng maging pangalawa. Kailangan mong alisin ang basura sa bahay at dalhin siya rito bilang hari." Nang makitang tahimik si Elena, lalong nangahas si Sonny. "Nanay, huwag kang mag-alala, ayusin ko ang lahat. Kapag natapos ko ang isang bagay, agad kong pipirmahan ang lahat. Kung sino ang maintindihan, mananatili. Kung sino ang hindi, lalabas."
Itinaas ni Elena ang mamata. Nanay, Sonny, huwag kayong magmadali. Ang maanak ay regalong langit. Kung sino ang mananatili at kung sino ang lalabas at kung sino ang hari sa bahay na ito ang oras ang magpapakita. Nagulat si Aling Koring sa mga salitang ito. Ano ba ang sinasabi mo? Isinusumpa mo ba ang aking apo? Ang bahay na ito ay bahay na aking anak. Sino ang gusto ko, iyon ang maalis ko. Para sito pasalamatan mo na't hindi pa kita pinalabas sa kalye. Mahinahon na pumunta si Elena sa kusina. Walang silbing makipagtalo sa kanila, nalabuhan sila ang kasakiman. Paggalipas ng 3 araw, nang wala sa bahay ang lahat, dumating sa harap ng bakuran ang isang itim na SUV. Lumabas ang agan na si Mang Ernie kasama ang isang matandang mag-asawa mukhang mga nakabalik mula sa abroad. Sila ay sina Vic at Mila, mga dating OFW mula Dubai. Ginabayan ni Elena sila sa buong bahay, ipinakita ang lahat ng silid. Napakaganda ng bahay na ito. Magkano? Tanong ni Vic. Gayang sinabi ko kay Mang Ernie, gusto kong may benta ito ng mabilis, kaya 20 milyon. Lahat ng gastos sa pagpaparehistro, ako ang mag-aasikaso. Tinatanggap namin. Ngunit gusto naming makipa-move in sa loob ng 10 araw, napagkasunduan. Ngunit isa rin akong kahilingan mangyaring panatilihing lihim ang lahat hanggang sa araw ng palitan ng susi. Ayaw kong dakdak na problema. Simpatiya ang tiningnan ni Mila kay Elena. Siyempre, anak, huwag kang mag-alala. Sa sala mismo ay pinirmahan nila ang contract ng deposito. Agad na inilipat ni Vic sa account ni Elena ang 2 milyong piso. Ang natitira ay ibibigay nila pagkatapos ng 3 araw sa harap ng notaryo. Nang dumating ang notification ng pag-credit sa telepono niya, naramdaman ni Elena na may malaking bato ang nalaglag sa kanyang balikat. Ang bahay na ito, punong luha at pagpapahiya, ay mabilis na titigil na maging bilangguan niya. Samantala, bumagsak ang crypto market kung saan umaasa si Sonny. Ang exchange na inirekomenda ni Jessa ay natigil ang operasyon. Nawala ang 500,000 hiniram niya sa manloloko. Higit pa riyan, kumuha siya mula sa mga kasosyo ng advance payment para sa produkto neka 3 milyong piso at inilabas din niya iyon sa panloloko. Ngayon ay may malaking utang siya. Tumawag siya kay Jessa. Jessa, ano na ang nangyari sa exchange? Nawala na ang pera ko. Huwag mag-alala, mahal. Technical maintenance lang iyan. Pakinggan mo. May insider info. Makakaroon ng bagong pump. Kung mamumuhunan ka ngayon, hindi lang mababawi ang nawala, magiging 10 beses na mas marami. Ito ang huling pagkakataon. Wala na akong pera. Kaya ibenta mo ang bahay. Pilitin mo ang asawa mong ibenta o ay mortgage. Kumuha kang 30 milyon, invest, at yayaman tayo. Lalaki ka ba o hindi? Gusto mo bang ipanganak ang anak mo sa hirap? Ang mga salita niya ay muling nakpalab ng kasakiman niya. Nagpasya siya na wala nang mawawala sa kanya. Pakbalik sa bahay, sumugot siya sa bodega kay Elena at inihagis sa mesa ang papel. Pumirma ka na. Isang petisyon ng diborsyo kung saan sa bahaging paghahati nga ari-arian, nakalagay na ang bahay ay magkasamang pag-ari at bibiyak sa 50,50. Gusto mong magiwalay? Oh, sawang-sawa na akong makasama ka. Pumirma ka na at bukas pupunta na tayo sa notaryo para ibenta ang bahay. Nakipag-usap na ako sa abogado kahit nasa pangalan mo ang bahay. Nagastos ako rito ng 3 taon, kaya may karapatan akong sa kalahati. Natawa si Elena sa mukha niya. Sonny, nag-isip ka ba? Ang bahay na ito ay personal kong pag-ari. Anong karapatan mo sa kalahati? Karapatan ngang asawang bumuhay sa iyo ng 3 taon. Hinawakan niya ang damit niya. Babalain kita kung hindi ka pipirma. Aakyatin kong impyerno ang buhay mo. Ililitis kita. Sige. Gusto mong magiwalay? Pumapayag ako. Kinuha niya ang balpen at maliwanag na pipirmahan ang petisyon. Heto, pirmado ko na. Tungkol sa bahay at pera kita-kita natin sa korte. Makatarungan ang batas. Si Sonny, hawak ang pirmadong petisyon, ay naramdamang siya ay nagwagi.
Hindi niya alam na nakikipagtalo siya sa ari-ariang hindi na pag-aari ni Elena. Tingnan natin kung ano ang isasabi mo sa korte at bukas magdadala na ako ng appraiser kaya maghanda kang lumipat. Mapagmalaking iniwanan niya si Elena. Isang Biyernes ng tanghali, tumawag ang kaibigan ni Elena na si Dr. Ann Obgin. Nagkita sila sa cafe. Elena, pakinggan mo nandito kanina sa klinik ang krida ng asawa mo. Kilala ko siya sa litrato na ipinakita mo sa akin noon. Pumunta siya dahil sa sakit negetian. Ipinakita sa kanya ni Ann ang screenshot ng resulta. Wala ni isang embryo hindi sa matris, hindi sa labas. Normal ang kalagayan ng matris. 100% na hindi siya buntis. At nang lumabas siya, narinig kong sinabi niya sa telepono, nandito na si Bobby, anak na lalaki daw. Nag-atras si Elena sa upuan. Lahat ay kasinungalingan pala. Salamat Ann. Ang impormasyong ito, mas mahal pa sa ginto. Ano ang gagawin mo? Ihahayag ba? Hindi. Hayaan nating mangarap pa silang konti. Mas masakit ang mahulog mula sa mataas na lugar. Pagbalik sa bahay, nakita niya si Sonny na humahanga sa pirmadong petisyon. Isumite ko na ang papeles sa korte. Handa kang lumipat. Ngunit may isang kondisyon ako. Pumirma tayong kasunduan pagkatapos ng desisyon ng korte. Ang sinomang hindi kinikilala ng korte na may karapatan sa bahay sa loob ng 24 na oras ay aalis sa ari-ariang ito. Si Sonny, tiwala sa tagumpay, ay natawa. Oh, walang problema. Nakakasawa na ring makita ang mukha mo. Agad niyang sinulat ang kasunduan at kapwa nila pinirmahan. Hindi niya naunawaan na kanina ay pinirmahan niya ang utos ng sarili niyang pagpapalabas. Kinuha ni Elena ang telepono at mula sa bagong SIM card, nagpadala kay Yesan anonymous na mensahe. Mahal, kapag pumunta ka sa ultrasound, pumili ang mas magandang klinika baka kasi ang doktor ay makahaluin ng cyst sa tagapagmana, kawawa naman si Sonny. Pagkatapos ipadala, pinutol niya ang SIM at inihagis sa basurahan. 10 araw ang lumipas. Natapos na ang benta ng bahay. Ang kabuwang 20 milyong piso ay nasa account na ni Elena. Ang titulo ay naipagpalipat-palipat na sa pangalan ni Vic at Mila. May 2 araw na lang siya para alisan ang bahay. Nagsimula na siyang bukas na magpack ng gamit. Si Aling Coring, nang makita ito, ay ngumisi ng maluwag. Nagpaka na. Sa wakas, naintindihan mo na ang lugar mo at nagpasyang umalis ng maayos. Inakala kong matitigas ka ngunit lumabas na takot ka pala, mahihirap ang korte para sa iyo. Mahinahon na nagpatuloy si Elena sa pagpak ng kanyang mga gamit ang mahal na audio system, air purifier, robot vacuum, dishwasher lahat ng binili niya sa sariling pera. Ang lumang kasangkapan ng pamilya ni Sonny ay hindi niya hinipo. Gabi niyon, dumating si Sonny. Nang makita ang makahon na galaksya, tama, maikpek ng mabilis para masimulan ko ang renovation para kay Jessa at sa anak. Salamat sa pag-aalala, kaya ko nang mag-isa, sa takdang oras aalis na ako. Sa gabing iyon, nakahiga siya sa bodega at nakikinig sa hilik ni Sonny. 48 oras na lang bago magsimula ang bagong buhay. Linggo ang umaga. Dumating si Jessa para sa opisyal na pagpapakilala sa hinaharap na biyenan. Nakabihis siya ngang mamahaling maternity dress at may dalang regalo. Nagulanin ng kabutihan si Aling Coring. Lumabas si Elena mula sa bodega at nagputol ngang mangga, inilagay sa harap ni Jessa. Kumain ka napakalusog para sa bata. Sadya niyang hinaba ang huling salita. Namutla si Jessa. Salamat. Ngunit gusto ko ngang maasim natatakot ako sa gestational diabetes. Ay naman, anak, kahit isang piraso lang walang mangyayari, nagmamadaling sinabi ni Aling Coring. Idinadagdag ni Elena, alam mo, Jessa, maraming hindi mapagkakatiwala ang klinika ngayon. Minsan, buntis ka daw sila ay nagsasabi, kahit wala naman para kumitang pera, baka dapat kang pumunta sa mas magandang ospital. May kaibigan ako ron na head ng department, malakas makakita iyon kung may laman ba ang tiyan o blanco. Naging puti tulad ng tela ang mukha ni Jessa.
Nalaglag sa kamay niya ang piraso ng mangga. Sa takot, lumingon siya kay Sonny. Sonny, narinig mo, isinusumpa niya ang aming anak. Tumahimik ka, sigaw ni Sonny kay Elena. Inggit ka lang. Bumalik ka sa iyong kulungan. Ngumiti si Elena. Nais ko lang ang pinakamabuti. Ang katotohanan, lalabas ito sa lahat ng kaso. Umalis siya. Naiwan sa likod ang kapaligiran ng duda at takot. Si Jessa, nagdahilan ng pagkahilig sa pakiramdam, ay mabilis na umalis. Lunes ng umaga, sa harap ng opisina ni Sonny, nagpakita ang maahente ng koleksyon. Naglatag sila ng tarpaulin. Sonny Madrigal, sales manager manloloko at may utang, at sa megafone, sa harap ng lahat, ay ibinalita ang lahat ng utang niya, ang paktaya, at ang kerida. Tinawag siya ng direktor sa opisina. Madrigal, ano ba ito? Ikinakahiya ninyo ang kumpanya. Tinanggal kayo mula ngayon. Pinalabas siya sa trabaho. Nang mawala ang lahat, galit na umuwi siya. Nang makita ang simpleng hapunan sa mesa, binulaktang niya ang lahat sa sahig. Nasaan ang pera? Sumiga siya. Hinawakan si Elena. Ibigay mo ang lahat ng ipon mo. Tinanggal ako sa trabaho dahil sa iyo, malas na babay. Wala akong pera para sa iyong mautang mula sa paktaya at sa krida. Ikaw mismo ang dahilan ng iyong problema. Sa galit, sinimulan niyang lagumin ang bahay sa paghahanap ng pera ngunit walang nahanap. May si Jessa ako, sigaw niya sa desperasyon. Hindi siya magpapabaya sa akin. Tumakbo siya palabas. Si Elena ay umiling-iling lamang. Tumakbo siya patungo sa huling at pinakadakilang kabiguan niya. Sa korte, sa hiring ng pagkakasundo, si Sonny kasama ang murang abogado ay humihingi ng kalahati ng halaga ng bahay. Nagastos ako hito nakatira ako doon. Mayroon akong karapatan. Ngunit tahimik na ipinakita ng abogado ni Elena sa korte ang madokumento ang deed of donation na ginawa bago ang kasal. Mga bank statements na nagpapatunay na lahat ng malalaking pagbili at renovation ay binayad ni Elena mula sa sarili niyang account. Inalam ng hukom ang makatibayan at nakpasya. Ang kahilingan ng nagahabla para sa paghahati ng ari-ariang walang basehan. Ang bahay ay personal na pag-ari ng respondente. Naluhmok si Sonny. Hindi pwede ito. Lahat kayo ay nakasabuatan. Habang umaalis si Elena, binalingan niya siya. Naalala mo ang ating kasunduan, 24 na oras ang mayroon ka. At nakalimutan ko bang sabihin na benta ko na ang bahay. Bukas, darating na ang mga bagong hari. Ang balitang ito ay ganap na nakpababa sa kanya. Nang mawala na ang lahat, pumunta siya kay Jessa. Sa harap ng pintuan ng kanyang apartment, narinig ang tawak-tawa niya at ng isang lalaki. Ang hangal na si Sonny, ibinigay sa akin ang huling 3 milyon. Sinabi ko sa kanya na mag-invest sa crypto saka ko pinasabog ang kanyang account. Ngayon, nag-iyak na yata siya sa isang sulok. Paano ang pagbubuntis? Anong buntis? Unan ang sinusuot ko. Hindi ko na kailangan ng pulubi na iyon. Ginagawa ko lang siyang milyahe. Sumugod si Sonny sa apartment. Ikaw ka pala ngunit agad na lumabas ang 2 malalaking lalaki. Binugbok siya at inihagis sa landing ng hagdan. Huwag ka nang bumalik rito o babasagan namin ang mga buto mo. Bugbog at hapon, naglakad-lakad siya pauwi. Narito ang ginaniya, anak, kumita ka ng pera. Napatawa siya ng may kahibangan. Pera? Wala ng pera. Hindi na natin pag-ari ang bahay. Si Jessa ay manloloko. Walang buntis, niloloko lang niya tayo at bukas ay patatanggalin na tayo. Nang marinig ito ni Aling Koring, hinawakan ang dibdib at tumilapon ng walang malay sa sofa. Ang pangarap ng marangyang buhay at ng apo ay nadurog. Tahimik na bumaba si Elena at tinawagan ang ambulansya. Nagsimula ang parusa alas 8 ng umaga. Sa Bakuran Lee dumating ang isang truck. Lumabas ang mamanggagawa. Ang namarkahan ng pula alisin at dalhin. Ang berde iwanan, pamamahala ni Elena. Nagsimulang alisin ng mga manggagawa ang mga aircon, dismantlehin ang built-in na appliances at i-disconnect ang mahal na audio system.
Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Sonny. Amin iyan, akin iyan. Akin ito. Mainaw na sagot ni Elena, ipinakita ang maresibo. Kinukuha ko ang binili ko sa sarili kong pera. Si Aling Coring, bahagya pa lang nakabawi, ay tumakbo palabas at nakapit sa refrigerator. Hindi ko ibibigay. Ninakaw mo kami. Nanay, sinabi ni Elena. Ipinakita ang notaryo o verified na deed of sale. Ang bahay na ito ay hindi na natin pag-ari. Ang nabagong hari ay sina Vic at Mila. Bukas ang huling araw, hindi lang ang refrigerator, pati kayo lahat ay kailangan ng lumabas. Nanatiling gulat ang buong pamilya. Naunawaan nila na ito na ang katapusan. Halimaw ka, sumipot ni Sonny. Halimaw, ngumiti si Elena. At nang pinalabas ninyo ako sa bodega, nang binato mo ako, nang gusto ninyong kunin ang bahay ko para dalhin rito ang krida mo, iyon ba ay hindi halimaw? Binigyan ko kayong sapat na babala, ngunit abala kayo sa mga pangarap ninyo. Ang huling gabi sa bahay ay lumipas sa dilim at lamig. Ay disconnect ni Elena ang kuryente at tubig pareho sa kanyang panggalan. Sa lupa ay nagmamakaawa si Aling Coring at Sonny na patawarin sila, bigyan sila ng pagkakataon, bilhin man lang sila ng maliit na silid. Huli na, malamig na sagot ni Elena, napuno na ang kopa, ginawa na ninyo ang inyong pagpili. Ngayon, mamuhay kayo sa magakahihinatnan nito. Alas 7 ng umaga, dumating ang truck ng magabagong hari, kasama nila ang isang ahente ng korte. Sinubukan ni Aling Coring na mag-eskandalo, ngunit ang ahente ay agad na nagbabalang pulis. Sa desperasyon, kinuha niya ang lumang walis at inihagis kay Elena. Parasito, umalis ka na sa bahay ko, mamatay ka sana. Madaling lumihis si Elena. Ang walis ay tumampal sa bakuran at nabali. Sa sandaling iyon, tahimik na huminto sa tapat ng bakuran ang isang itim na Mercedes-Benz S-Class. Lumabas ang driver na nakasuot ng uniforme, binuksan ang pintuan sa likod, at magalang na nagsabi, Elena Andrada, nandito na ang sasakyan. Hinihintay kayo ngang CEO sa Tagwig para sa pagpirma ngang utos ngang pagtatalaga. Tumango si Elena at, bago sumakay sa sasakyan, lumingon siya. Ang buong pamilya, si Sonny, si Aling Coring, si Christine ay nakatayong nagulat, nabuka ang bibig. Alis na ako at ang bahay na ito, nabenta ko na. Natanggap na ang pera, natapos na ang madokumento. Binigyan na kayo ng bagong hari ng kalahating oras para alisin ang inyong magamit. Pagkatapos nun, lahat ng matitirang bagay itatapon sa basurahan. Napasara ang pinto ng sasakyan. Dahan-dahang umalis ang Mercedes, naiwan sa likod ang tatlong gustong ngunit nababasag na tao sa pintuan ng ibang tao. Tumingin ang bagong hari sa relo. 30 minuto, nagsimula na. Sa takot, nagsimulang kuhanin ng pamilya ni Sonny ang kanilang mapirasong ari-arian at tumakbo palabas tulad ng madaga mula sa lumubok na barko. Naiwan sila sa bangketa na may mga dayakin. Sa ilalim ng mapanghamak na tingin ng mga kapitbahay, nagsara ang bakuran sa kanila magpakailanman. Epilogo. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang panoramik na opisina sa ika-25 palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City, may tanawin ng Manila Bay at Makati skyline nakatayo si Elena. Ngayon siya ang creative director ng isang malaking internasyonal na kumpanya. Maikli at may estilo ang buhok niya, mamahaling business suit, tiwala ang tingin. Dumating ang mensahe mula sa dating kapitbahay. Sa isang larawan si Sonny, payat, nakaswat marumi, nagbubuhat ng gabag ng semento sa isang construction site. Sa isa pang larawan si Aling Coring, yumuyuko, nahuhugas ng pinggan sa isang murang karinderya. Nagsulat ang kapitbahay na tatlong-tatlo sila ngayon sa isang maliit na silid sa isang baryo sa labas ng lungsod, halos hindi mabuhay. Si Christine ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng tela at si Sonny ay nagbabayad pa rin ng utang sa mga manloloko. Tumingin si Elena sa mga larawang ito, walang galak sa kasawian ng iba. Wala siyang naramdaman kundi banayad na kalungkutan at katahimikan. Ito ay kanilang landas, ang kanilang kabayaran. Isinara niya ang telepono.
Ang nakalipas ay naiwan sa nakalipas. Malalim siyang huminga ng sariwang hangin mula sa dagat. Sa harap niya ay isang bagong, maliwanag at malaya na buhay na itinayo niya sa sarili niyang nga kamay. Sa langit sa itaas ng karagatan, may lumilipat na lawin malaya at marangal, ganyan na rin siya ngayon,